Good morning guys, isa na namang kwento ang ating matutunghayan kaya panoorin nyo ang tungkol sa single mom. Thank you mga idol, thank you. Magandang araw po sa lahat, lalo na sa mga single mom na katulad ko. Naisipan ko pong ibahagi ang istorya ng buhay ko para kapulutan ng aral ng ibang tao. Pero bago ang lahat, nais ko rin po munang magpakilala. Itago nyo na lang po pala ako sa pangalang Bikbik at ito ang kwento ko. Nagsimula ang lahat noong nagtatrabaho ako bilang isang tindera ng kantin dito sa may Quezon City. Halos 2 taon na rin ako na nagtatrabaho dito. Nang makilala ko si Arnold sa isa sa mga customer namin. Isang maintenance si Arnold. At dahil magkatapat lang ang pinagtatrabahoan niya at ang kainang pinagtatrabahoan ko, kaya madalas siyang napupunta dito para kumain. Nagsimula lang naman sa biruan ng lahat tungkol sa amin. Hanggang sa nagkausap at nagkakilalahan kami ng husto. Magandang lalaki at matangkad si Arnold. Kaya kaagad na nagka-crush ako sa kanya. Hanggang sa umabot sa puntong niligawan niya ako. Ang akala ko naman kasi ay wala siyang asawa. Kaya sinagot ko ito ng manligaw sa akin. Katagalan, nang naging kami na, ay nagpasya kaming mag-live-in at mangupahan ng isang bahay ng masulod na namin ng bawat isa. Nagsama kami ng ilang buwan ni Arnold sa iisang bubong. At doon kami nagsimulang bumuo ng isang pamilya. Masaya at maayos naman noon ang lahat tungkol sa relasyon namin. Sa ilang buwang pagsasama namin ni Arnold, ay nagbunga nga ito ng isang sanggol sa sinapupunan ko. Pero wala pa rin talaga ako noon kamali-malay na may asawa na pala ang taong kinakasama ko. Nalaman ko na lang ang sikreto nito nung magdalang tao na ako. Pansin ko kasing unti-unti na siyang nagbabago. Ang dating Arnold na nakilala ko na malambing at sweet kong magmahal sa akin, ngayon ay nanlalamig na sa akin. Yung tipong galit lagi pag umuwi ng bahay. Kaya yun lagi ang pinagsisimulan namin ng away. Isang araw, dahil sa 6 na buwan na ang tiyan ko, medyo may kalakihan na ito at limitado na rin ang lahat ng mga galaw ko. Sakto naman aksidenteng naiwan ng asawa ko ang cellphone nito habang naglilinis ako. May bigla kasing tumawag dito. Dahil sa numero lang, kaya na-curious akong sagutin ito. Doon ko nalaman ang tinatagong sikreto sa akin ng ka-live-in ko. May asawa na pala ito. Tuloy na pagalitan pa ako at nasermonan ng original na asawa ni Arnold. Siyempre ako, dahil sa nabigla, hindi na ako nakipag-away pa dito. Sa halip, ay umiyak na lang ako ng araw na iyon nang malaman ko ang totoo. Hindi ako makapaniwalang niloko lang pala ako ng tahaong mahal ko. Umiyak ako ng buong maghapong iyon, ni pagkain ay hindi ako kumain. Hinintay ko na lang talaga na dumating si Arnold. At nang sa wakas, ay dumating na din ang magaling kong kalipin. Nagulat ito kasi nang pagpasok niya ng pinto nakita niya akong iyak ng iyak. Kaya tinanong niya ako kung ano daw ba ang nangyayari at bakit daw ba ako umiiyak. Ang sagot ko, tinatanong mo ako kung bakit ako umiiyak? Bakit hindi mo tanongin ang sarili mo kung ba't ako nagkakaganito? Bakit mo naman ako niloko? At bakit hindi mo ipinagtapat sa akin ang totoo ng simula pa lang? Bakit hinintay mo pang umabot tayo sa ganito? Sumagot at nagsalita naman si Arnold na parang hindi alam ang pinupunto ko. Ano bang pinagsasabi mo dyan, Big? Anong pinagsasabi ko? Gusto mo talagang malaman? Sige, totoo bang may asawa at anak ka na? Sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag kang magsinungaling. Diretsahang sigaw ko sa kanya.
Saan mo na naman ba yan nalaman? Inusintihang sagot na naman niya. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Dahil huli ka na at niloko mo lang pala ako. Di ba naiwan mo ang cellphone mo kanina? Tumawag doon ang magaling mong asawa. Akala ko ba ay ako lang? Ba't ngayon biglaan? Malalaman ko ang totoo tungkol sa'yo at ngayon pang buntis ako. Bakit mo naman ako niloko? Sana sa una pa lang, nagtapat ka ng may asawa ka na. Alam mong mahal kita. Minahal kita ng totoo at walang question doon. Pero kung sinabi mo lang sa akin ng totoo simula pa lang na may asawa ka na pala, kahit na mahal pa kita, natuturuan naman ang puso ko para pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Ang sakit lang dito sa puso ko. Pinagkatiwalaan kita ng buong buo. Dahil ramdam ko din naman na mahal mo ako. Pinagkatiwalaan kita pero pinaasa mo lang pala ako sa wala. Sana pala hindi na lang kita nakilala. Pero nandito na tayo eh. Buntis na ako. Binuntis mo pa ako. Umiyak nang umiyak ako ng mga oras na yon. Grabe ang away namin. Pakiramdam ko ay wala nang bukas pa na naghihintay sa akin. Iyak, galit, pagsisisi, lungkot at pagdurusa. Lahat na lang ata ng emosyon na ramdam ng tao ay naramdaman ko ng mga oras na yon. Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. Hindi ko talaga kasi tanggap na niloko lang pala ako. Bagsak ang balikat ko, ni hindi ako makatayo. Iyak lang ako ng iyak. Kaya kahit masakit sa akin ang desisyon na pipiliin ko, kahit na mahal ko pa siya, lakas loob pa rin akong nakipaghiwalay sa kanya. Ang pinakaayaw ko kasi sa lahat ay ang niloloko ako. Lalo pat nalaman kong may asawa na pala ito. Masakit man, ay tiniis ko ang lahat. Umalis at iniwan ko si Arnold kahit pa nabuntis ako. Nangibabaw ang pride ko. Dahil sa naglayas ako, nagtungo ako sa pinsan ko at doon na muna pansamantalang nanuluyan. Tinanggap at pinatuloy naman ako ng pinsan ko. Hanggang sa kabuwanan na ng tiyan ko. Nanganak ako ng isang sanggol na babae. At pinangalanan ko iyon sa palayaw na mayit. Doon na nagsimulang maranasan ko ang lahat ng hirap ng pagiging isang single mom. Dahil sa ako lang mag-isa at walang nag-aanap buhay na asawa, ginawa ko pa rin ang lahat para mabuhay ang nag-iisa kong anak. Hindi ako nawala ng pag-asa. Kahit na umaabot na sa puntong sumusuko na ang katawan ko. Subalit kapag naiisip ko ang anak ko, parang nagkakalakas ulit ako. Nabibigyan ng rason na ituloy ko ang buhay sa mundo, alang-alang sa anak ko. Ubos na kasi ang ipon ko. Stress na ako kung ano pa ang mga gagawin ko. Kaya kahit hindi pa oras na magtrabaho ng katawan ko, ay pinilit ko. Bahala na. Naglabandira ako sa mga kapitbahay ko. Para kahit papaano, ay may maging kita naman ako at may pambili ng gatas sa anak ko. May gatas naman ako. Pero dahil sa hindi naman pwedeng laging karga ko ito, kaya bumili ako ng pack para sa anak ko nang makapagtrabaho ako. Hanggang sa nag-isang taon na ang anak ko. Sa awa ng Diyos, ay unti-unti ko namang naitataguyod ang mag-isa na walang tulong ng asawa ang anak ko. Habang umaalis ako at nagtatrabaho, ang ginagawa ko ay nakikisuyo akong iwan ko ito sa pinsan ko. Pero dahil may anak din itong maliit katulad ko, kaya naman minsan hindi ko talaga maiwasang maya. Kasi kapag umuwi na ako galing sa paglalabada, nakikita kong puro dumi ang buong katawan ng anak ko. Basta ba mapakain lang ng pinag-iwanan ko, ay okay na. Wala na siyang pakialam kung ano man ang maging itsura ng anak ko. Kahit puro dumi at mabaho na ang katawan nito. Minsan pa pinagsasabihan ako, kung hindi ko na daw kayang buhayin ng anak ko, ipaampon ko na lang daw ito o di kaya ay dalhin ko daw sa DSWD. Hindi ako nakinig at pumayag kahit mahirap.
Tinaguyod at binuhay kong mag-isa ang anak ko hanggang sa nakapagtrabaho ako sa garment. Tinulungan kasi ako ng isa ko pang pinsan na makapasok dito sa pinagtatrabahoan niya bilang isang mananabas ng tila. Doon na nagsimulang makaluwag-luwag ako. Kahit papaano ay natutustusan ko na ang lahat ng pangangailangan ng anak ko at nakakaipon na rin ako. Tumagal ako ng ilang taon sa kumpanyang iyon hanggang sa napromote na ako ng kaunti. Sa opisina na ako ngayon nagtatrabaho. Dahil sa nakaipon na ako, may nag-alok sa akin ng bahay. Pero dahil sa kulang pa ang perang ipon ko para mabili ang bahay na binibinta sa akin, hindi ko ito mabayaran ng buo. Pero dahil sa kakilala ko naman ng taong iyon, pumayag siyang hulug-hulugan ko na lang daw ang sobra sa maidadon ko sa kanya. Dahil doon ay nagkasarili akong bahay. Hindi pa naman siya kagandahan, sakto lang na pwedeng matirhan. Okay na rin ito sa akin nang di na ako mangupahan. Ang ginawa ko para makapag-focus ako sa trabaho ko ay pinalawas ko ng Maynila ang kapatid ko para may kasama at magbabantay sa anak ko. Lumaki at pinag-aral ko ang anak ko. Kaso hanggang high school lang ang inabot nito. Hindi nakapag-college sa kadahilanan, nabuntis at nag-asawa kaagad. Oo, nang nalaman kong nabuntis ang anak ko, nagalit ako sa una. Pero katagalan, dahil sa anak ko nga, wala na akong nagawa kundi tanggapin na lang kung ano man ang nangyari. Andyan na eh. Hindi ko na mababago ang tapos na. Ang kagandahan lang sa nangyari ngayon sa anak ko, ay pinanagutan naman siya ng nakabuntis sa kanya. At ngayon, may mga anak na sila. Ako naman, simula noong niloko ako ng unang lalaking minahal ko, hindi na ulit ako nagmahal pa ng iba. Para kasing natruma na ako, sa takot na baka mamaya ay lokohin at iwan na naman ako ng mamahalin ko. Kaya ngayon heto ako, nag-iisang nakatira sa bahay na nabili ko. Walang kasama o makausap man lang. Ang anak ko kasi ay sumama sa lugar ng kanyang asawa. Malungkot man ang buhay ng pagtanda ko, sumasaya pa rin naman ito minsan pag nakakausap ko ang anak ko, lalo na ang mga apo ko. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Maraming salamat sa inyong suporta. Paki-like and subscribe my channel. Maraming salamat sa inyo.